Grabe ang Lakers, 10 sentro ang pinagpipilian na makuha sa trade market. At ang malaking pagsisisi naman ng Pelicans kay Dalton Knecht. Para sa ating unang balita ay patungkol dito kay Dalton Knecht. Hindi pa nga din tapos ang Anthony Davis trade sa Lakers dahil yan sa mga binigay nilang first round pick sa Pelicans noon kapalit ni AD. Nakapagbigay naman kaagad ng isang kampeonato ang duo na LBJ at Davis, na kung saan ito yung unang taon na naging mag-teammate sila noong 2019 to 2020 NBA season. Parte nga si Dalton Knecht ng Anthony Davis trade noon. Pero nung NBA draft ay may option ang Pelicans na kunin ang number 17 pick ng Lakers ngayong taon. Pero hindi nila ito kinuha at mas pinili nila yung pick ng LA next year sa 2025. Kaya naman naikip ng Lakers ang kanilang pick ngayong taon. At ang kinuha nga nila ay si Dalton Knecht na kung saan gumawa siya ng career high na 27 points sa team na tumangging kunin siya. Ang laki siguro ng panghihinayang ng Pelicans dito sa naging pick ng Lakers dahil sa sobrang ganda ng pinapakita nito ngayon. Sa sumunod na balita naman ay patungkol dito sa 10 big man na target ng Lakers. Ang LA Lakers nga ay kulang na kulang sa mga bigs ngayon dahil may injury nga si Christian Wood at Jackson Hayes. Buti na lang nandyan ang kanilang two-way player na si Christian Coloco, pero hindi pa din ito sapat dahil kulang na kulang pa din talaga sila sa bigs at nagmumukha nga silang small ball lineup. Kaya naman nag-explore na ang Lakers sa trade market na mga possible nilang makuha. 10 nga dyan ang mga bigs na nasa radar nila. Ang una nga ay si Nick Claxton. Magiging magandang addition nga ito sa Lakers dahil kayang-kaya nito na mang-lockdown sa paint area. Dahil sa galing nito dumepensa at ang maganda pa nga kay Claxton ay kayang-kaya din niyang depensahan ang mga guards sa perimeter. May average nga ito ngayon sa Nets ng 8.6 points, 7.7 rebounds at 1.2 blocks per game. Ang pangalawa naman ay si Walker Kessler. Matagal na nga tinatarget ng Lakers ito dahil sa galing nito dumepensa at may potensyal na maging isang magaling na sentro pagdating ng panahon. Wala ngang interes ang Utah Jazz na i-retain si Kessler, kaya naghahanap na sila ng magandang trade offer para dito sa kanilang batang sentro. Nag-a-average nga ito ngayon sa Utah Jazz ng 9 points, 10.7 rebounds at 2.8 blocks per game. Ang pangatlo naman ay si Miles Turner. Siya nga ang pinakagustong makuha ng Lakers noon pa man, pero bigo nga silang makuha ito sa Pacers. May average nga itong 17 points, 7 rebounds at 1.8 blocks per game. Isang solid na sentro na may tira sa labas at higit sa lahat ang kanyang depensa sa paint area na nagpapahirap sa opposing teams. Expiring na nga din ang kanyang kontrata ngayong taon at sumasahod siya ngayon ng 20 milyon. Ang pang-apat ay si Nikola Vucevic. Meron nga siyang solid na season ngayon sa Bulls dahil nag-a-average ito ng 21 points, 10 rebounds at 3 assists sa 13 games. Pang all-star nga ang mga numbers na yan. Malaki nga ang maitutulong niya sa opensa ng Lakers pero hindi naman siya ganun kakilala sa kanyang depensa. Ang panglima naman ay si Jonas Valanciunas. Last off season pa nga din siya gustong kunin ng Lakers pero nag-sign naman ito sa Washington Wizards na kung saan ay gusto din siyang i-trade para sa mga assets. Nag-a-average nga ito ngayon ng 12 points at 8 rebounds per game. Ang katulad niyang player ang eksaktong hinahanap ng Lakers dahil sa kanyang presence sa ilalim at sa galing nito kumuha ng mga rebounds. Ang pang-anim naman ay si Brook Lopez. Magiging fit nga ito sa Lakers at makakagalaw ng maayos si Anthony Davis sa ilalim. Magiging malawak nga ang spacing nila dahil isang 3-point shooter si Lopez at maayos din na shot blocker dahil may average ito na 2.3 blocks per game. Ang pangpito naman ay si Clint Capela ng Atlanta Hawks. Isa sa best rim protector ngayon sa NBA si Capela at napakagaling din nito kumuha ng mga rebounds. Kayang-kaya din nito saluhin ang mga alley-oop ni LBJ, parang Dwight Howard lang noon sa Lakers. Ang pangwalo naman ay si Robert Williams. Parang Clint Capela din ang laruan nito. Magaling siya shot blockings at magaling din kumuha ng mga rebounds. Pero ang issue dito ay ang kanyang knee injury na nag-cause sa kanya noon ng season-ending injury sa Boston Celtics. Ang pangsyam naman ay si Mo Wagner ng Magic. May solid season ngayon ito sa kanyang team at may average na 12 points at 4 rebounds per game.
Loaded nga ang Magic ngayon sa frontcourt dahil madami silang big man. Kayang-kaya nito mag-provide sa Lakers ng 3-point shooting at hustle na kinakailangan ng Lakers ngayon. At ang panghuli naman ay si Zach Collins ng Spurs. Hindi naman ganoon kaganda ang nilalaro nito ngayon sa Spurs dahil may average lamang ito na 6 points at 3 rebounds per game. Pero magiging isang solid na key player ito sa Lakers dahil magiging reliable na big man ito at isende naman din ang depensa ni Collins. Kayo ba mga idol, sinong big man ang gusto nyong makuha ng LA Lakers? I-comment lang yan sa baba at ating babasahin. Paki-like and subscribe po mga idol. Maraming salamat po.